Simulan na natin ang ikaapat na istorya. Dahil inimbitahan ng matanda si Eren para mag-usap saglit, ang mga ito ay pumasok sa kanyang silid. Pagpasok nito, ay natanong niya agad kung ano ang pakay nito sa kanya. At nasabi ng matanda, na kung makikita niya na siya ay isang multo, at nang tawagin niya ang kanyang pangalan ay kinakailangan niyang makipag-usap sa mga nabubuhay. At ang matandang ito ay si Atia Pendragon, ito ay ang isang kaluluwa at ito ay ang kanyang great aunt. Dahil sa sinabi ni Atia, napaisip na lang si Eren. Humarap siya sa mga demonyo ng 10 taon subalit ito ang unang beses na siya ay makikipag-usap sa isang kaluluwa. Nasambit na lang ni Atia na hindi na ito magpapaligoy-ligoy pa. Ikaw, sino ka? Dahil hindi ikaw ang tunay na Eren Pendragon, wika nito na may pananakot na tono. Nanlaki ang mga mata ni Eren dahil sa gulat dahil hindi niya inaasahan na alam nito ang kanyang sekreto. At dahil napansin ito ni Atia, ito ay natawa na lang at nanghingi ng paumanhin dahil sa kanyang sinabi na may pananakot na tono. At nasabi nito na hindi ito nakakagulat sa kanya, at simula pa lang ay alam niya na ito. Dahil naalala niya sa una nilang pagkikita ay ito'y sinabi sa kanya ni Soldrake, na ang ito ay hindi tunay na Eren. Naiintindihan ko, marunong ka ring palang makipag-usap sa mga dragon, wika ni Eren kay Atia. At tinanong niya ito kung alam niya ba ang tunay na pangyayari kung bakit ito nasa kanyang katawan. At sinagot ito ng matanda, na hindi at wala itong kaalam-alam. Kaya nagtanong ito kung pwede ba nitong sabihin ang lahat ng detalye kung paano siya naging si Eren. Dahil dito napaisip si Eren, na ito'y isa lamang kaluluwa at siya lang ang nakakakita dito, kaya walang masama na sabihin niya ito sa kanya. Kaya sumang-ayon nito at sinabi nito na hindi nito alam kung ito ba ay maniniwala, pero sasabihin nito sa kanya ang lahat. At sinimulan ni Eren ang kwento. Sa Hunyo ng taong 321 ng kalendaryo ng Imperial, si Eren at siya ay pinatay sa Lobtain Prairie. At iyon ang kanyang inaakala, dahil paggising niya ay bumalik ito sa nakaraan at nabuhay bilang si Eren. At iyon din ang nais niyang malaman kung bakit. At pagkatapos ng mahabang kwentuhan, nasabi na lang ni Atia na naiintindihan nito ang kabuuan ng istorya. At napatanong na lang si Eren kung ito ba ay pinapaniwalaan niya, ngunit ang nasabi lang ng matanda ay, kahit papaniwalaan niya ito o hindi, ay hindi magbabago na siya ay andito. At dahil nalaman na ni Soldrake na hindi ito si Eren, ay sigurado itong ito ay totoo. Subalit, ang Eren na kanyang pinrotektahan sa Lobtain Prairie ay may mataas na tsansang ito ay peke. At napatanong si Eren kung ano ang ibig sabihin nito, at ipinaliwanag ni Atia na ang mga tagapagmana ng Pendragon ay nakagawa ng kasunduan kay Soldrake ng ilang henerasyon. At natanong nito, kung narinig na ba nito ang kahalagahan ng pagbukes ng musoleo. Dahil ang musoleo ng Pendragon ay hindi lang isang lugar para isilbi ang mga kaluluwa ng mga ninuno. Ang swerte ng pamilya, ang kapangyarihan ng blessing ng kanilang ninuno, at ang mga familiar spirits ni Soldrake, at dagdag pa nito, ang Magic Tower na naglalaman ng lihim ng pamilya kung saan maaari nitong matutunan ay nakapaloob dito. Sa ibang salita, ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan na nagdadala ng kasaganaan sa mga Pendragon. At kung ang musoleo ay mabubuksan, ang kapalaran ng pamilya ay magiging ligtas. At kung ito naman ay sasara, ang kapalaran ng pamilya ay bababa. Kaya lubos na kinakailangan na mabuksan ang musoleo. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga pintuan ng musoleo ay maaari lamang nabuksan ng tagapagmana ng isang Pendragon na kayang lampasan ang malakas na awtoridad ni Soldrake. At matagumpay na makakagawa ng kasunduan sa kanya. At tanging siya lang ang may pagkakataon na makakagawa ng kasunduan dito. Kung ito'y mabibigo, kailangan niyang iwanan ito sa mga susunod na henerasyon, at ito'y magiging mahirap. Dahil kahit na ang kilalang malakas na duke na si Klein at nagdaang duke na si Gord ay nahirapan na makagawa ng kasunduan. At dahil dito, si Eren na pinakamahina sa kasaysayan ng Pendragon ay lubos na tinalo ni Soldrake, at ito ang rason kung bakit ito nasa koma. Dagdag pa nito, ang tsansa ng isang tagapagmana na tinalo ni Soldrake na muling magising ay napakababa. At ang noble na White Dragon ay susunod lamang sa taong masasakop ang kanyang awtoridad. Gayunpaman, si Eren na napunta sa gyera kasama si Soldrake at makita ito ay imposible. At dahil dito nanlaki ang mga mata ni Eren, dahil napagtanto nito ang sinabi ni Atia at ito ay may katuturan. Pero bago pa ito makapag-react ay nilapitan nito habang nakaturo ang kamay ni Atia sa kanyang mukha,
at sinabi nito na hindi iyon ang punto. At napatanong si Eren kung ano ang ibig sabihin nito, at nasambit ng matanda na ang importante ngayon ay ang Eren Pendragon na nagising na may ibang kaluluwa na naninirahan sa kanyang katawan. At natanong ulit ni Eren kung ano ang kanyang punto, at sinabi ni Atia na dahil ito ay ang katawan ni Eren ngunit ang kaluluwa nito ay iba, at dahil naiiba ang kaluluwa niya, ay mayroon siyang isa pang pagkakataon para makagawa ng kasunduan. Kaya Raven Valte, wika ni Atia, kahit na hindi sapat sa ngayon ang mga sundalo ng Pendragon, ay kailangan niyang pumunta sa Anacona Forest, ang tirahan ng mga malulupit na halimaw, at talunin ang mga demonyo na isa-isang lumalabas hanggang maabot nito ang musoleo, na makikita sa ikalaliman ng kagubatan. At ipakita niya ang kanyang kapangyarihan sa bantay ng musoleo na si Soldray, at gumawa ng kasunduan dito. At pagkatapos, bilang isang tunay na ninuno ng Pendragon ay buksan nito ang pintuan ng musoleo ng kanilang pamilya. Sabay tulo ng matanda kay Eren. At natanong nito kung ano sa palagay nito, at kung mayroon ba itong sapat na kakayahan. Ngunit napangiti na lang si Eren, at sinabing tinatanggap niya ito, na ikinagulat ni Atia. At nasambit ni Eren, na sa narinig nito, ang pagbubukas ng musoleo ay makakabuti lamang sa lahat. At dahil sanay na itong pumatay ng mga demonyo ay wala itong rason upang tumanggi. Bukod dito, makabubuti na muling maibalik ang impluwensya ng mga Pendragon. Mayroon din itong layunin, kaya tutugan ito sa anumang pagkakataon na kanyang makukuha. Dahil sa mga sinabi nito, napaisip si Atia na ito ay isang determinadong lalaki na hindi nag-aatubiling gumamit ng anumang paraan upang makamit ang kanyang mga layunin kaya ito'y naiintriga. At nasabi ni Atia na syempre, wala itong reklamo kung maibabalik nito ang karangalan ng mga Pendragon, at yun lang ang tanging hiling nito. Kaya pinangako nito na hindi ito haharang sa kanyang mga layunin. At nagpasalamat na lang si Eren dito. At nasambit nito na napagpasyahan na ang susunod niyang hakbang. Pamumunuan nito ang mga nasasakupan ng pamilya, at dahil kay Eren sa nakaraan, ang kanyang reputasyon ay magulo at ganoon din ang pamamahala nito sa operasyon ng militar. At dahil dito ay napasambit si Atia, na hindi nito naiintindihan, bagamat suportado nila ang pamilya matapos ang pagbagsak, mayroong mga magbibiro sa pagkawasak ng kanilang pamilya at sa kahinaan ng kanilang pinagsisilbihan. Kaya siguraduhin nitong kilalanin ang mga tapat na nasasakupan nito at ipaalam sa kanila na siya ang tunay na namumuno ng Kastilyo. At sumang-ayon si Eren dito, at nasambit nito na ang pamumuno sa kanyang nasasakupan at paghanda sa pagbukas ng musoleo, ay titingnan niya pagkatapos ng kalahating buwan. Napatiyo ito at nasabi niya, na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para mamuno sa lahat sa loob ng natitirang mga araw. Pagkatapos ng ilang araw, makikita si Eren na nag-eensayo gamit ang kanyang dalawang espada para sa paghahanda ng pagsakop sa musoleo. At ang ginagawa nito ay tinatandaan nito ang pakiramdam niya tuwing ito ay nanghuhuli ng mga demonyo. Tinatandaan nito kung gaano kalaki ang kalaban, gaano ito karami, at ang mga ugali at galaw ng mga ito. At dapat huwag itong umasa sa mga kakampi, at gawin itong mag-isa, upang hindi ito magtapos tulad noong panahon na siya ay namatay. Ito ang mga pumapasok sa isipan ni Eren habang hinihiwa nito ang kanyang mga kalaban sa kanyang isip. At habang ito ay patuloy sa pag-eensayo ay binabantayan ito ng kanyang maid, at dahil napansin ni Lindsay na ito ay natapos na sa pag-eensayo ay agad niyang nilapitan si Eren, at sinabihan na ito ay nakakamangha at binigyan niya ito ng damit na pampalit. At ito'y kinuha ni Eren, at namula ang mukha ni Lindsay sa nakitang hubad niyang katawan. Habang nagbibihis ay naalala ni Eren na noong siya ay unang nagising, ay sobrang hina nito na kahit paggamit ng espada ay hindi niya magawa. Ngunit pagkatapos ng ilang araw ng matinding pag-eensayo ay nabalik niya ang kanyang orihinal na katawan noong siya ay nanghuhuli ng mga demonyo. At ang kanyang regeneration at combat abilities ay perpektong namana. At sa isip pa nito, na isang himala ang pagbabalik buhay nito, kaya ito'y nagpapasalamat. At nang matapos sa pagbibihis si Eren ay may biglang tumawag sa kanya, at natanong nito kung ito'y nag-eensayo gamit ang espada. At nasambit nito na nagpalit ito ng isip dahil ngayon ito ay humahawak na ng sandata, at nasambit din ito na sa sobrang saya nito ngayon ay kaya niyang pumatay ng leon. Ang lalaking ito ay si Mark Killian, isang mataas na kawal sa pamilya ni Duke Pendragon. Tatawagin na lang natin ang kanilang kawal na si Killian. Nasambit ni Killian na ito'y gusto niyang maging instructor para sa kanya sa pagsasanay ng espada at ng kanyang katawan.
Ngunit hinawakan niya lang ito sa kanyang braso at sinabihan na ito'y magpigil muna sa ngayon dahil mayroon siyang mas malaking pinaghahandaan. At dahil dito ay napatingin na lang si Killian habang ito'y papaalis at napatanong na lang ito kung ano ang pinaplano nito. At pagkatapos ng ilang minuto ay pinatawag ni Aaron ang lahat ng kanyang mga kawal sa main hall ng Conrad Castle para magtipon. Kung saan naroroon ang butler at si Killian, kasabay ng mga kawal na nakaluhod habang nakatingin kay Aaron sa itaas ng plataporma. At habang hawak-hawak ni Aaron ang kanyang espada ay nagsabi ito na mayroon itong importanteng anunsyo. Sa lalong madaling panahon, bubuksan ko ang musoleo. Pasigaw na sambit nito sa lahat ng tao na nasa silid. At dahil dito ang lahat ng mga tao sa silid ay labis na nabigla sa kanyang sinabi, at si Killian ay napasabi na para magawa niya ito ay kailangan niyang sakupin ang kagubatan ng Anaconda paglampas sa kanilang gate. Nasabi din ni Killian na susundin nila ang kanyang iuutos, ngunit naiisip nito na ito'y masyadong mahirap sa kanya dahil ilang araw pa lang itong nag-eensayo para sa gagawing paglalakbay. At nasambit ni Aaron na huwag nila itong intindihin, at sabihin na lang ang kasalukuyang sitwasyon malapit sa gate. At nasabi ni Killian na ito ay masama, dahil sa simula ng taon na ito hindi lang ang mga demonyo ang laganap, kundi pati ang mga bandits ay ginagawa ang lahat ng kanilang gusto para maghasik ng kaguluhan. At kahit na ang lahat ng bayan ay gumagawa ng kanilang grupo para ito'y maiwasan ay konting panahon na lamang ang natitira bago mabasag ang gate, at ang mga demonyo at bandits ay sumakop. Dahil dito nasambit ni Aaron na kahit ganoon ang sitwasyon ay hindi niya pwede itong hayaan na lang. Dahil sa pag-aalala, nasambit ng butler na huwag itong magmadali. At nasabi din ito na matapos mabawi ang yaman ng pamilya gamit ang crystal mines na nakuha sa pamilya ng Seyrod, ay mas mabuti na lang sa young master na si Killian na lang ang gumalaw. Pero nasabi ni Aaron na sa una pa lang ay walang nang sapat na lakas ng tao para protektahan at paandarin ang minahan. Kaya wala silang pagpipilian kundi buksan ulit ang reynan. Dahil dito hinampes ni Aaron ang kanyang sandata sa sahig at sinabing wala silang sapat na oras kaya kailangan nilang umalis pagkatapos ng 15 araw. At sinabi nito sa lahat na ang ekspedisyon ay magsisimula pagkatapos ng nasambit na araw, ngunit si Killian ay natawa at hindi sumang-ayon dito, at ito ay ikinagulat ng butler. Dahil dito ay napatingin si Aaron sa kanya, at dahil naintriga ito dito, ay bumaba ito sa hagdan at natanong nito kung tingin ba nito na kalokohan kung siya ang magiging commander. At natanong din nito kung ito ba ay handang makipaglaban. At si Killian na walang pag-aalinlangan ay nasambit nito na pinaghandaan nito ang malaking entablado dahil talagang nais ni Aaron na siya ay manatili. At nasabi nito na hindi mabubuhay ang ekspedisyon na may pinuno na ang ginagawa lang ay pagbabasa at pagpipinta. At nang makalapit si Aaron ay sinabihan niya ito na masyado itong madaldal, at kung ito ay isang kabalyero, at habang hindi pa nito natatapos ang pagsasalita ay agad-agad niyang nilabas ang kanyang espada at inatake si Killian, ngunit naharang nito ang kanyang mabilis na atake pero nararamdaman ni Killian ang bigat nito. At habang ito ay humaharang laban sa atake, ito ay pinapawisan ng matindi at nasabi ni Aaron na kailangan itong magsalita gamit ng kanyang espada. At dahil dito ay naglabas din ng kontrang atake si Killian kung saan napa-atras si Aaron. Subalit ito ay naging pagkakataon niya upang baguhin ang posisyon ng kanyang espada. At dahil dito, ito ay tumalo ng napakataas at nagpakawala ng malakas na atake kung saan nagtangka si Killian na harangin ulit ito, ngunit sa bigat nito ay natulak ang kanyang espada pabalik, pero ito'y nakabalik din kaagad at naharang ang sunod na atake ni Aaron. At nasambit nito na hinding-hindi ito matatalo sa batang hindi kailanman nagsanay at nasa koma ng ilang taon. At nagpatuloy ang kanilang mga matitinding atake ngunit sa kanilang laban ay para bang naubusan kaagad si Killian ng hininga. At dahil napansin ito ni Aaron ay napangiti ito at agad niyang binalik ang kanyang espada sa takip nito at agad-agad niyang inatake si Killian ng napakabilis, at sa sobrang bilis nito ay ito'y natamaan sa kanyang bituka. At sa lakas ng kanyang tama ay napa-atras ito at naubusan ng hangin na kanyang ikinahimatay. Ang resulta ay ikinagulat ng butler at ng mga kawal at hindi sila makapaniwala sa nangyari. Kaya pagkatapos nito ay binitawan ni Aaron ang kanyang sandata hanggang ito ay mahulog sa sahig. At sinabi nito ulit, na sila ay aalis pagkatapos ng 15 araw at ito'y gagawa ng kasunduan sa puting dragon at bubuksan nito ang musoleo. At napatingin ito ng may pagbabanta sa lahat ng tao, at nagbanta ito na kung sila ay mayroong problema dito ay sabihin na nila.
At dahil dito, ito'y ikinatakot ng lahat ng mga kawal at ang lahat ng ito ay napaluhod sa harap ni Eren at nasambit nila ng sabay-sabay na wala silang problema dito, kaya sila na ang bahala. Samantala, sa guest room ng kastilyo ay makikita si Luna na nakaupo at umiinom ng kanyang tsaa nang biglang may umagaw ng kanyang pansin dahil sa pagtawag ng kanyang pangalan. Ito ay si Joseph na bigla na lang pumasok sa kanyang silid, at pasigaw nitong nasambit na kahit pa ito ay nasa teritoryo ng Pendragon, bakit nito sinabi na sasamahan niya si Duke sa ekspedisyon. At nasabi din nito, na natigil na ang kasal at kahit ano pa kalaki ang kasalukuyang pagbabago ni Eren ay hindi ito makakatulong sa kanilang ekspedisyon. Kaya dapat na lang itong umuwi kasama niya na isang talentadong kawal. Kaya nasambit ni Luna, na ito'y naiinis pag ganito ito'y laging nagmamataas sa iba. At nasambit din ito na hindi ito nakakaintindi, kaya sasabihin nito kung bakit pa siya nandito sa kastilyo. Ito'y nandito pa dahil ang Pendragon ay kamag-anak ng kanyang pamilya, at si Eren ay isa sa 5 pamilya ng mga duke sa imperyo at isa din sila sa 2 pamilya na minana ang dugo ng emperor. At kahit pa natigil na ang kasal, upang maunawaan ang magiging kita at kawalan sa hinaharap ng pamilya ng Seirad. Mahalaga na suriin ang mga takbo ng Pendragon. Kaya hindi matalino kung ngayon ito ay babalik sa kanilang teritoryo. At dahil dito napaisip na lang si Joseph. At nasambit ni Luna na kung pupunta si Eren sa daan ay dapat nitong samahan. At dahil dito nasabi ni Joseph na ito'y kanyang naiintindihan, ngunit makakasama lang siya sa ekspedisyon hanggang sa Bellint Gate. Kaya kailangan nitong ipangako na babalik ito pagkatapos. At sumang-ayon si Luna dito, at napaisip ito kung ang duke, na naging ibang tao ay magtatagumpay sa pagbubukas ng musoleo, ang pamilya ng Pendragon ay paniguradong mababalik ang dati nilang karangalan. Kaya kailangan nitong makita kung gaano ito kagaling. Dahil sa naisip nito ay ang kanyang pisngi ay namula. At dahil napansin nito ni Joseph ay napakagat siya ng kanyang ngipin sa inis, at sa isip nito na pagkatapos niya itong pahiyain, ngayon ay binabaliw niya si Luna. Sa isip din nito ay ipapakita niya kay Eren ang tunay na kababalaghan sa mundo sa panahon ng ekspedisyon.